Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong latest post ni Atty. Rowena Guanzon. Sabi niya, I stayed up late last night without moving ants glass. Anti ba? Anti. Napuyat po ang ating minamahal na Atty. Rowena Guanzon kahihintay. Sino bang hinihintay niya? Alam nyo na, kayo rin siguro naghihintay. Ako naghihintay. Walang lumabas na anti. Anti-Claire ba? Bakit? Anyari? Every Monday, lumalabas yan eh. Mabilis pa sa alas 4, briefing ka agad. Ano ba? Magbasa tayo sa mga comments. Sino pa ang ibang nabilar sa Bisaya? Nabilar. Kahihintay. Okay. John Shout. Walang script from the boss. Yung post ni Atty. Trex Angeles, yung rumors daw na narinig niya, marites lang ba? Magbibigay na daw sana ng statement ang palasyo. Maybe si Ante. Kaya lang pinigilan ng secretary. Yun ang post ni Atty. Trex Angeles. Pinigilan. Anong statement, anong stand ng secretary, yung new PCO secretary, Dave Gomez? No comment. That's a private matter. Oh, grabe. Unang sabak pa lang. To me, bagsak na bagsak itong press secretary natin. Anong private matter? Yan. Sara Sampos Budyungan, DEDMA is the best policy daw. Baka yan ang strategy ng PCO secretary. DEDMAhin nyo lang. DEDMA. Kiel Natandos, same here, madam. Waiting din kami. Nagpa-practice pa daw po siya ng isasagot attorney. Kung paano niya ulit sasabihin o paninindigan na pa talagang fake news lang yung nangyari kay Tanto ko. O tinatablan din pala ng kahihiyan kaya nagtatago muna. Kasi very clear yung sabi niya, fake news yan. Lalo na nung nagsalita si BP Sara tungkol sa police report. Fake news yan. Siya pala ang peddler ng fake news. O ano ngayon? Sinong fake news? Police report ang nagsasabi, nandun si First Lady Liza, hinihinalaan na may coke doon sa incident. Ngayon, medical examiner's report, coke overdose nga ang dahilan. Fake news. Kaya naghintay ang buong bayan. Magsalita na po kayo. Ano pa? Aikro Isorana. Oo nga po, naghihintay din po kami maghapon. So, ganun na lang. Hintay-hintayan na lang. Anong oras na ba ngayon? Mag-aalas 10 na. Kailan kaya tayo makakarinig ng balita? DEDMA. To the max. Ano sa tingin nyo, itong timing paglabas ng report ng medical examiner, basta lang bang lumabas o sinadya? Bakit sinadya? Kasi nga, ang Pangulong Marcos magbisita sa US, naka-schedule, state visit, first meeting niya with President Trump, 6 days from now. So, nabasa ko ang post ni General De Leon na baka gagamitin itong incidenting ito para kung ano-ano na lang hihilingin sa Pilipinas at oo na lang tayo ng oo dahil nga ayaw nilang maisiwalat ang detalye nito, di ba? So it's a national security concern na ito. Nakakadismaya yung katahimikan ng palasyo tungkol sa bagay na ito. Magpasalamat tayo kay
Una, si Maharlika and Dean Chase. Sila ang unang nagpaputok nito. Although nakakalungkot yung awayan ng mga DDS vloggers ba yan? Yung mga sumusuporta kay, kay PRRD. Ngayon, nag-away-away. Kampo ni Maharlika, kampo ni na Joey De Bebre. Sana tumigil na yan. Let's focus on one goal, on helping the Dutertes. Sana ganun. So, balik tayo sa issue. Maharlika and Dean Chase. Kahapon, pasalama yung post ni Mr. Rigoberto Tiglao. Yung police report na nandun na yung pangalan kasama ng biktima. Wife, Dina Tantoco, Lisa Raneta Marcos, and Alexa Miro. So, private matter pa rin yan na nandyan ang First Lady nang nagkaroon ng insidente, nadala ang buong bayan natin, pinag-uusapan tayo, tapos private matter, tapos yun na nga, may issue pa tayo dito sa Pilipinas na gumagamit ng coke. Issue lang yan, may lumabas na video, gumagamit ng coke, fake video daw. Sabi naman ni Maharlika, authentic. So, bakit ayaw magpa-testing sa buhok? So, may issue na tungkol sa paggamit ng coke. Ito pa, kasamahan nila, official party ng First Lady, namatay dahil sa overdose ng coke. Ano yan? Private matter? Tatahi-tahimik lang? Ay, nako. Matindi. So, Ma'am Rowena, matulog muna kayo. Sino ba yung si Joey De Bebre? Meron siyang post. Just call me pag magsimula na ang press con. Ang dami naghihintay ng press con, wala. So, ngayong araw na ito, makakaasa pa ba tayo ng press con? Palagay ko, kung ako yung tatanungin, dead ma muna. Palamigin muna. Sinusulat pa ng script na mabuti. Kasi baka lalong mabolilyaso sila kung pataka-taka na magsalita. So, maghintay lang tayo.